Tama muna ang ating reflex. Let's head on over onto our game number 2. RSG Philippines versus Aurora MLBB. Now, as we head on to game number 2, ano nga ba yung klase ng adjustment na ipapakita sa atin ng RSG Philippines? They have opened and used this Hayabusa. Now, we all know, Irad is very proficient in using this. But then, ito na nga yung sinasabi natin eh. Yung Crimson, yung Lantern Flare rather, ng isang Jushin, ito yung Ay, ito na. nakakainis talaga. Ito na, sasampulan na nga. Tapos ibabalibag pa ng ejector, tapos mapipilitan na lang mag-flicker out. Diba? Kaya nga, Nilalapit na ang kay Light. hirap talaga ng mga ganong kaganapan. Si Renny J ay mabubuhay pa rin naman. Kaya naman, yun yung kailangan nilang i-watch out for, especially later on. At gusto ko dito yung idea din kasi na pwede niyang iusog nga pala yung Nightmaric Spawn. Diba? Na Yes. nakikita nyo, kaya niyang ilipat yung trajectory. Oo. Diba? And aside from that, ito nga yung sinasabi po natin na yung combination kasi talaga ng Jushin and the Jawhead is quite scary. Kasi in paper, grabe na eh. What more na ngayon na we-witness natin, diba? Bilis din na na-eliminate yung mga tinuturing natin pang vision din ni Yue here on to the middle lane. And aside from that, Antianara, syempre, tutok din tayo sa naging draft and lineup dito ng Aurora MLBB. Is it still snappy? Yeah, definitely because they have the implosion play. Tapos kapag nagkaroon na ng implosion play, magiging madali for Edward to cast his Final final slash. slash. So kapag gano'n ang naging kaganapan, magiging parang perfect yung combination and layering ng kanika ng mga skills. Pero ito na yung sinasabi natin, the displacement capability, Irada makakakuha ng first blood. It's going to be a first block for RSG Philippines. That's quite scary. Yung sabi mo nga kapag ka naiangat ka na, parang medyo tatanggapin mo. Oo. Especially here to the earlier parts of the game. One-on-one, parang hindi naman super powerful ng mga base damages. Pero pag Yes. pinagsama-sama kasi, that makes a huge difference. Tapos may penalty zone pa, makukonekta yata kay Demon Kai, kaya siya ang babagsak. Hindi pa rin naman Sa nagkakaroon ng pagbagsak mula sa side ng RC Philippines. Pero yun na nga, naging sagot ang Aurora Gaming. Kasi isa na rin nawawala ang kupunan ng RSG, dalawa para sa dalawa. And ang naging bonus lang nun ay may nakuhang pagko ng RSG. But for Aurora MLBB, the way to counter that out is magsabay-sabay kayo para hindi niya alam kung sino siya Oo. yung iaangat. And of course, the addition of what Edward can do na nga lang din kasi just so they could counter set up doon sa ginagawa sa kanila ng RSG Philippines. Hindi lang naman ng RSG ang may pang double dribble, kumbaga, sa mga kalaban. Ng Aurora naman, meron silang implosion and final slash, as you've mentioned, Yes. na combination na kailangan din i-watch out for dito ng RSG Philippines. Pero kung titingnan din po kasi natin ngayon, sa top lane naman tayo tututok. It's a battle of Kusei and Domeng, a Harit and a Roger. Diba? You have the mobility. Check na check yan. And of course, you have the survivability and the damage. Pero kasi magka-play ng vital role later on is how will Light enable Kusei to unleash the potential. Hindi na lang dito for Aurora MLBB na inaasahan natin si Renny J mag-unleash ng potential. Pero RSG Philippines needs to do that as well. Oo, kaya nga, ang ganda din ang ginagawa din naman na every time nagkakasa ng Nightmaric Spawn, binibigyan agad both ni Aqua and ni Light. Kasi may extra 15 gold din yata yan, tas may extra XP din for the roam. So definitely, good thing yon. Pero kasi looking into the bigger picture, ito na yung nag-breaking turn up. Implosion Play, kakasa na lang din naman. Pero nandun si Irad, at nandun din ang mga ibang miyembro ng side ng RSC Philippines. Kaya despite that implosion play, sabi nila hindi muna natin itutuloy kasi matugi tayo kapag pinipit natin. They're trying to set up the stage. Kaso it's still not ready yet. Pero ito yung magiging ready in a few seconds. It's going to be a turtle. Second turtle for this round, Antianara. Pero kung titignan naman natin dito, maaga punctual ang ating mga players. And there's going to be Nats trying to set up stage here. Pero, Ang ganda ayun ni Halhook. din. Tapos natamaan pa doon si Edward. Gusto niya mabuhay pero si Irad ang makakakuha ng pagong. Isa-isa na bumabagsak ang kupunan ng RC Philippines. Tapos yung Ugi, shadow kill, kinasa na rin naman. Tapos sabi nila, wag na muna natin talagang ipilit. Okay na yon. Kasi nakuha na natin yung turtle. Nakakuha pa tayo ng isang kill. Gusto ko yung may bonus silang mga recall dito for Light and Renny J. 4 members of RSG Philippines nakaabang. At grabe yung
hindi siya difference. Grabe yung pros na idadagdag talaga dito ni Aqua with fluidity yung ginagawa niya doon with the Crimson Flare na nga, or rather, the Lantern Flare. Pinagkasama ko na naman. Kasi nakikita natin yung halos hindi makagalaw masyado si Edward. Di ba, napupunta siya sa spot eh. And when you're put onto a spot, minsan medyo nakaka-pressure yun. And this kind of situation, yung pressure na yun is hindi ka makaset up. Hindi natin mahanap yung kanina na snappy, na sunod-sunod na combination for Aurora MLBB. Oo, kailangan gawin ni Rene J yung ginawa niya dito sa may Riverside nung kanina. Hindi man nila na-pick up si Light, but that's a very good way Eksakto. na hulatin ba yung kalaban na parang, ganun. Pag ganun na lang. Kasi hindi nila i-expect na mayroong setup mechanic, but also at the same time, magkakaroon sila ng ability to regroup. Kasi nga naman, yung sinasabi nating patong-patong ng skills both from Edward and Rene J is something that they need to capitalize on. But meanwhile, for RSG Philippines, itong ganitong movement yung kailangan nilang ipagpatuloy. Kasi apat lagi laban sa apat habang yung mga jungler nandun sa isang lane na hindi dinagalawan. Tsaka very safe sila sa mga attacks eh. Kasi the way that Aqua and Light checks every bush na madaanan nila dito, Andy, makes a lot of difference na ngalan din. Kasi yung sinasabi mo, kailangan ng bug, di ba, na pasabog, pang surprise nila Rene J, hindi nila nagagawa. Kasi kita mo naman yung early na pag-vision out dito ng RSG Philippines. And with that naman, ang magiging answer ng Aurora MLBB is to try and put pressure onto other lanes. And ngayon, na ready na ulit ang isa pang pagong. As early as they can, nakaposisyon na sila agad. Oo, nakaposisyon na sila. Tapos wala na din namang final slash coming from Edward. Alam to ng kupuna ng RSG Philippines. Kaya Aqua. habang apat sila laban sa lima, si Aqua, nandun yung balibag lantern effect niya, and Irad will be able to secure the last turtle of the match. Eh, nakikita na natin right now, no, na unti-unti nang rumaragasa yung kupuna ng RSG. Yeah, and with the Jushin pick na nakikita po ninyo, that was Aqua eh. Medyo nakalalay syempre si Nats. Pero alam din ng Aurora MLBB, kahit sabihin mo parang medyo juicy na target to hindi rin nila i-go kasi nga pwede silang ilapit lang ni Aqua, baiting himself out. Right now, that's going to be Rene J. Tapos susubukan yata siyang iba to doon ni Light, pero buhay pa din si Rene J. Doming nakapasok yata pa loob, pero Edward! Kaya naman si Light ang babagsak. Edward lang din naman ang kasama nila. Pero nandun yung Crimson Deacon, tapos tuloy-tuloy pa sila. Kumakalmot na si Doming, si Demon kahit nandun na rin. Kaya lang ang sasabihin nila, okay na yon kasi nakakuha na tayo ng isa, unti-unti nang bumabalik ang group natin. Oh, kalma muna tayo. Pero here is Edward. Parang gusto ka ng isa! Kasi yata ang kanyang magiging biktima nila pag na yung dance floor, yung penalty zone ni Nats ko connecta sa tatlo, pero mapapa-flicker out lang din siya kasi hindi na sila Irad? kompleto. Yung Irad nandun lang din naman nag-uugi shadow kill, pero the rest of the members of Aurora MLBB will stay alive kasi shinare nila yung shadow. Ngayon, nagkakaroon ng mga counter punch ang Aurora MLBB. 8 minutes into the game, makikita natin lamang sa third takedown ang RSG Philippines as of now. But looking at the gold per hero or per role, mapapansin natin Kusei and si Doming hindi naman sobrang nagkakalayo in terms of farming up. Kasi kung mapapansin din naman natin, although nagkaroon na nga ng basagan ng Torre sa kanilang mga lane, is of course makikita rin naman natin na si Doming unti-unti lang yan, pero binibigay din sa kanya yung iba sa mga wave na pwede niyang i-clear. Pero ito yung bibigay nila. Tapos kumonekta pa yung penalty zone, pero nandun din yung implosion coming from Rene J. At sakit na bawas out. Damage output coming from RSG Philippines. Kaya naman double kill coming from Kusei. Hindi pa tapos Yue! kada si Yue yata ang susunod na magiging biktima. Mapapabagsak niya si Nats, pero sabi ni Kusei, it's okay because that's a triple kill. Hindi pa sila tapos. Yung Lycan bounce ang makakapagpabagsak. Kaya naman nawawala na sila. Apat para sa tatlo in favor of Aurora MLBB. Grabe! Nakabasag pa sila ng Toro sa may bandang baba or bandang gitna rather, at ngayon bababa sila papunta dito sa Lord Pit. They have the chance, pero si Light ngayon, itatry niya yung best niya ito, deleting sa pero hindi na aabot yung gusto niya maging play. Pero let's look at the Infinix instant replay na kung saan buong akala natin parang RSG, they've got it. Ang dami ng mga Jushin plays dito ni Aqua. But the minute na mapatay man si Yue, pero nandoon na nakasurvive pa rin yung ilan sa mga spawn pag-atake niya. Naka-double kill na eliminate si Kusei. And Doming
Yung Lycan Pounce. Grabe yung mga bounce back niya doon. Sinundan yung quad shadow. Sabi- Di ba nag-shadow si Irad Oo. pabalik? Sabi ni Doming, okay lang yan. Susundan ka namin. Si Halberd has been bought by a Doming. Na-sniff out Oo, that's to counter out the Harit as well as Nats' Isla. yeah. But also, mayroong bagong mechanic yung si Halberd na punish. Meaning kapag mas malaki yung health na meron yung kalaban, mas masakit din yung bawas na Bawas nagmumula from the si Halberd. Yeah, and definitely for Doming, sabi niya, sino ba dito yung mga makukunan kanina? Sino ba dito yung mga kumukulit? And that is why itemization is really important na nakikita rin na natin na it's very situational na nga lang din. Ngayon, may isa na naman, Kusei! Grabe, napabagsak nila si Kusei kasi napapurify out siya doon coming up from that final slash. Wala nang pagsabog mula sa mid lane turret. Pero sabi ng Aurora, yung iba na lang muna ang aatakihin natin. Kasi yung lead na meron, yung RSG Philippines kanina, binalik na ng Aurora sa kanilang banda. All outer and inner turrets ay mapapabagsak na dito ng Aurora MLBB. The lights are up. Pero ngayon, yung inaasahan nating ilaw na manggagaling kay Light to give them the formation that they need, medyo nai-interrupt na, Auntie. Yung kaninang dalawang dribble or dalawang pagpasapasahan nila ni Aqua na ginagawa, medyo nakukontrol ng Aurora MLBB. Diba? Of course, with the help of Rene J, kung siya yung mapapalapit, much better, hindi niya na kailangan mag-flicker in just to do the explosion play. Ito na nga. At ito na si Nats, tumalon. Nandito na rin si Rene J. Nag-conceal play sila. Walang tatamaan yung penalty zone. Kaya naman sabi ng Aurora, alam nila na wala ng penalty zone coming from that Terizla. So far, Aurora ang nagdidikta ng tempo at momentum ng laban. No. And kung papansin niyo sa bawat talon din kasi ni Nats, nakaabang na si Yue. Sige, doon ko yung summon, yung spawn ko. And aside from that, kung mapapansin niyo rin yung nagiging movement ni Demon kahit up until the very end, parang sige, bawasan niyo muna. Diba? Halos same naman sila ng tinatry i-attempt din naman dito ni Irad. But the difference is, mas malawak kasi yung nagiging pagpasa-pasa ni Irad when it comes to balancing it out sa formation niya because of the shadows. Pero still, ngayon, maaasahan pa rin natin yung pag-clear nila in each and every spawn na nakikita nga nila. Diba? Kahit naglalatag ng mga hive clones yan si Yue, as much as they can or as much as they can allow na parang medyo wala naman nakaabang dito, ay ginagawa nila, kiniklear na nga lang din nila. But speaking of clearing out the wave, syempre, halos ganun yung gagawin muna doon nila Doming on to the top whilst nag-respawn na ngayon ang isa pang Nord for this round. Grabe yung ginagawa ni Yue, no? Laging may nightmaric spawn sa mga brushes para walang nakukuhang brushes ang kupunan ng RSG Philippines. And that's a huge thing. Because in a game such as MLBB, yung posisyon ng mga kalaban mo is super essential. It's everything. Kailangan mong malaman kung nasan sila nakapwesto. That way, you won't be caught off guard. Naganda din ang pagkakasetup ng Aurora MLBB sa kanilang top lane. Kaya kailangang may mag-defend from the side of RSG. Because if not, mukhang mapupush ang kanilang inhibitor turret doon sa top. Nakikita natin yung beauty of Azaz onto a lineup. Sabihin na natin tinatanggal time and time again yung kanyang mga spawn. Pero for him, mag-wait lang naman siya ng mga ilang seconds and then there's another one. Pero ngayon, conceal for Rene J. Flaker! Mahuhuli nila doon si Nats Entertainment. Hindi na yata siya makakapag-provide ng entertainment kasi siya ang unang babagsak. Light? Sinubukan doon ni Light na mag-unstoppable force pero yung unstoppable force niya ang siyang matutuldukan. Ang ganda ng pagkakapwesto coming from Irad pero namataan yata siya ng Aurora. Nakita ka nila doon. May Kaya naman si salubong! Yue ang sasalubong sa kanya. Yung Ugi Shadow Philippines sinubukan niyang gawin pero yung Doming na Lycan's Bounce ay sinubukang habulin. Si Irad kaya naman siya pa din ang mawawala. Tatlo para sa wala may kasama pang Lord. Grabe! Kahit saan pumunta doon si Irad, may nakabantay. Lalo na't may Doming sniffing him out. And right now, for Aurora MLBB, each and every corner ay medyo na-checkmate na yata nila dito ang RSG Philippines. Kaya naman, let's take a closer look on their Infinix instant replay na kung saan ang ganda ng pagpasok doon with the flicker implosion play ni Rene J. And as much as Light was trying to divert the attention of the members of Aurora MLBB, hindi niya nakinaya, di ba?
And now that Aurora MLBB has a level 2 Lord onto their hands, parang medyo malaking damage na naman yata ang pwede nilang ma-deal dito sa base ng RG Philippines. And this is what we have been talking about kanina pa. Kailangan nilang ma-catch off guard ang kanika nilang mga kalaban. And speaking of catch off guard, si Demon kahit sinusubukan niyang bakbakan itong si Iratia naman magiging low na ito. Yung Lord nandito pa rin laban sa lima. Isang matinding pagdepensa ang gagawin ng mga Raiders habang nandito pa ang Lord. 8.2 kay Goldie na Edward! hawak nila pero may nawalis doon si Edward. Yung penalty zone, kumonekta sa lima. Kaya naman isa-isa na lang sinusubukan pabagsakay ng mga kumpuna ng Aurora MLBB pero hindi yata enough yung damage output kasi naman the lights are too blinding as Aurora MLBB sweeps RSG Philippines.